Mga kababayan, nagpatawag ng press con, no? Ang kampo ni Saldico at ang uupo ay ang kanyang abogadong si Attorney Rondain. Hindi ang sangkot na dapat sumagot sa mga katanungan ng taong bayan. Pero wala naman talaga tayong dapat pakinggan sa mga palusot na sasabihin nitong abogado ni Saldico. Hindi siya ang tinatanong ng mamamayan. Hindi siya ang mananagot sa pondo ng bayan. Hindi siya ang may kinakasangkot ng mga proyekto, kontrata, transaksyon na inuulan ngayon ng mga tanong at aligasyon at may malinaw na kutsabahan. Ang taong bayan ay hindi naghahanap ng tagapagsalita. Ang hinahanap ng taong bayan ay sagot mula mismo kay Saldico. Habang nagpapadala ng abogado sa media, sa press conference at ginamit ang death threat narrative, lumalabo ang totoong issue. Nasaan ang malinaw na paliwanag sa yaman, sa mga helicopter? No. Nasaan ang dokumentong magpapakitang malinis ang mga kontrata? May mga malinaw na tinuturo na siya ang pangunahing may kagagawan. Ang di pagsagot sa ombudsman ay malinaw na pagtaka sa kaso. Ang mga isyong pangkomunidad at lupain na kinalikal sa Bicol ay marami pang ibang dapat niyang sagutin. At bakit hanggang ngayon, puro tagapagsalita ang nauunang magsalita kaysa si Saldico mismo. Ang ginagawa po ng kampo ni Saldico ay taktika ng pag-drift ng narrative. Ilihis ang usapin, no? At death threats ang ginagawa at isang political persecution at fake news kunyari. Pero hindi malilin lang ang taong bayan. Lalo na ang mga Bicolano, ang mga Pilipino na araw-araw nakikita ang epekto ng katiwaliang kinakasangkutan nila. Ang infrastruktura, serbisyong panlipunan at sa mga namamatay na kababayan nating nalulubog na mga bahay at nasisirang mga taniman dahil sa kanilang mga anomalya sa flood control projects. Humarap, sumagot, yan ang responsibilidad, yan ang hinihingi ng taong bayan. Sa panahon ngayon, ang katahimikan ay hindi simpleng pag-iwas, ito ay pagtakas sa hustisya. At kapag sa harap po ng bayan, pinipili mong manahimik, may ibig yang sabihin, guilty ka.